Good morning mga tropa, welcome back to my channel. For today's video, ang pag-uusapan natin is kung magkano nga ba ang starting salary dito sa Canada. Well mga tropa, magdedepende po yan kung ikaw po ba ay skilled worker or hindi skilled worker. But before we start mga tropa, I just want to make it clear na hindi naman po ako nagyayabang dahil ganun yung sahod ko. So, my purpose of making this video is to give an idea sa mga kababayan natin na gustong pumunta rito sa Canada, yung mga magsisimula din dito sa Canada katulad namin. So, yung mga pupunta rito in the future, so at least magkaroon man lang sila ng idea na kung magkano ba yung posibleng kitain nila, kung kaya ba nang kikitain nila yung monthly expenses nila. So, that's the purpose of my video mga tropa, no? Hindi po para magyabang ng sweldo. So, ito mga tropa, konting tip lang, sa mga kababayan natin na gustong pumunta rito, kung ikaw ay hindi skilled worker, ang tip ko sa'yo, kumuha ka ng certification and experience na ikaw ay magiging skilled worker. So, bakit kanyo? Unang-una mga tropa, kasi kung ikaw ay skilled worker, mas malaki yung starting salary mo compared sa hindi skilled worker, and mas maraming opportunity yung nakaabang sa'yo dahil ikaw ay skilled worker. Ang starting salary dito ng mga hindi skilled worker is around $16 to $18. So, let's make it an average mga tropa, kasi hindi naman lahat ng papasukan nyo, bibigyan ka ng $16, hindi naman lahat ng papasok nyo, bibigyan ka ng $18. So, igitna natin, gawin natin $17 per hour ang magiging bayad sa'yo. So, $17 times 8 dahil 8 hours ka lang magtatrabaho for the whole day. So, 7 times 8 is $136 per day. 136 times 20, kasi sa loob ng isang buwan, 20 days ka magtatrabaho dahil yung Sabado at Linggo, day off mo yon. So, 20 days ka lang sa loob ng isang buwan. So, 136 times 20, $2,720. So, yung kita mo na yon, babawasan niya ng tax, ng retirement mo, ng benefits, ng kahit na ano pang ikakalta sa'yo ng employer mo. So, let's say, ang natira sa'yo is $2,350. So, i-convert natin yan sa Philippine peso. 98,437 pesos ang magiging posibleng starting salary mo pagdating dito sa Canada mga tropa. So, again mga tropa, baka may mga magtatanong dyan kasi yung kakilala ko hindi naman skilled worker. Yung bakit malaki yung starting salary niya, tapos yung kakilala ko naman below 17 yung starting salary niya. Like I said mga tropa, hindi po lahat ng mapapasukan nyo is magbibigay ng 16 or magbibigay ng mas mataas sa 17. So, kaya ginagawa nating average para kahit papaano, meron tayong idea kung magkano ba ang posibleng kitain nyo pagdating nyo ng Canada. Kasi kung ikaw ay hindi skilled worker and bago ka lang dito sa Canada, medyo mahirap po yung mamimili tayo ng trabaho. Kapag nandito ka, ang pinaka-importante pagdating mo is magkaroon ka muna ng Canadian experience, kasi in the long run, kapag nakuha mo yung tamang diskarte dito sa Canada, mas makakapamili ka kung anong gusto mong trabaho in the future. So, nasa sayo yan. Ito mga tropa, sa mga magsisimula sa Canada, napaka-importante po ng Canadian experience. Kaya kahit anong trabaho ang ibigay sa'yo, basta't kaya mo, go lang mga tropa, kasi napakalaking tulong po niyan kapag nagsisimula ka at makapagtrabaho ka kaagad, kasi living here in Canada na magsisimula ka is not easy. So, kaya mga tropa, marami pong walang trabaho rito, maraming naghahanap ng trabaho. So, kung mabigyan man kayo ng chance at mabigyan kayo ng $17 per hour, so malaking bagay na po yan, kasi as a beginner at nagkaroon ka kaagad ng trabaho, napakalaking bagay po niyan mga tropa. So ngayon, kung magtatanong naman kayo kung magkano ba ang sahod ng skilled worker. So depende po yan kung anong skill ang meron ka. Let's say you're a welder, backhoe operator, or carpentero, o kahit na anong skill meron ka, truck driver, window cleaner. So ayan mga tropa, iba-iba po ang starting salary ng mga yan. So yung hindi skilled worker is around $16 to $18 lang po yan. So to make it clear mga tropa, yung $17 na ibibigay sa inyo if ever
kasi meron niyang probationary period within 3 months. So, sa akin, based on my experience, ang pinirmahan kong kontrata is 3 months yung probationary period ko. And after 3 weeks, in-increase na nila agad ako. So, nagtatrabaho ako within 7 months na sa company na pinapasukan ko ngayon. So, twice na nila akong in-increase ng sweldo. So, depende pa naman din po yan ang increase sa magiging performance nyo, kung willing ba kayong tanggapin yung mga task na ibinibigay sa inyo, kung hindi ba kayo nagre-reklamo. So, magdedepende yan sa inyo, sa performance nyo, kung paano kayo magtrabaho. So, ayun mga tropa, meron din namang mga company pati na nagbibigay ng overtime. So, meron din namang mga company na hindi nagbibigay ng overtime. So, kumbaga mag-i-steady ka lang sa 8 hours per day. So, ayun mga tropa, hopefully, nabigyan ko kayo ng kaunting idea sa video ko na ito at sana tulungan nyo akong abutin natin yung 1,000 subscribers. At bago ko tapusin yung vlog na to, gusto ko magpasalamat sa mga subscribers at sa mga bagong nag-subscribe pa lang. Thank you sa inyong lahat. And sa mga magsusubscribe pa lang in advance, thank you sa inyong lahat mga tropa at lagi kayong mag-iingat kung nasaan man kayo and God bless sa inyong lahat.